Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Blessed night mga kapatid, and welcome once again to our midweek Bible study. Okay. Patuloy tayo magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos Ama sa langit, sapagkat eto na naman tayo, malalakas, pinagkalooban ng panibagong araw upang makapakinig ng Kanyang magandang balita. Hindi lang magandang balita, mabuting balita. So again, let's prepare ourselves, mga kapatid, at sama-sama po muna tayong manalangin upang humingi ng gabay at patnubay sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, o kataas-taasang Diyos Ama sa langit. Purihin ka sa iyong kadakilaan, sa iyong kaluwalhatian, sa iyong kagandahang loob sa amin, sa iyong katapatan. Salamat, Ama, sa gabing ito na muli na naman kaming makakarinig ng iyong mga pagtuturo hango sa iyong mabuting balita, sa iyong mga banal na salita. Ama, una sa lahat, kami po ay lumalapit sa trono na iyong awa at tumihingi ng kapatawaran
sa aming mga pagkakamali, sa isip, sa salita at sa gawa. Linisin niyo po kami ng kabanal-banalan dugo ng kordero upang maging karapat-dapat kami sa pagtanggap ng iyong mga banal na salita. Muli po kayong mangusap sa amin, gabayan ng iyong banal na Espiritu upang ganap naming maunawaan ang bawat pagtuturong ipagkakaloob mo. Sapagkat inaamin namin na kami po ay walang magagawa kung wala kayo. Salamat, Ama, maluwalhati nawa ang iyong pangalan sa gabing ito. At itinataas din po namin sa iyo ang mga kapatid namin gagamitin sa gabing ito mula sa pagpupuri sa iyo, sa music ministry, sa band, sa magdilid ng song, and higit sa lahat sa magbibigay ng iyong mga banal na salita. Lord, we ask for your double portion of your anointing. Again, we bring you back the highest praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Mga kapatid, patuloy namin pinahahatid sa inyo, pinaalam namin sa inyo na bisitahin po natin yung ating YouTube channel sa Comfy Media. Create your own account and subscribe na po. Dito na din natin na mapapanood yung ating live streaming starting on August. And link will be posted in the Facebook page, mga kapatid. At pangalawa po, mga kapatid, a blessing from the Lord, from Doc Fidere, is offering a lifetime pneumonia vaccine worth 5,500. This time po, 20 strain na po ito. At yung mga nagpa-vaccine before, kung gusto nyo pong i-upgrade yung inyong dati na 13 strains lang, ay pwede na rin po, mga kapatid. Ang registration, ang deadline ng registration po natin ay sa July 31. Bukas na po, August 3 po, ang schedule ng ating injection dito sa Worship Center sa BF Homes, Parañaque. At you may contact si Sir John Mercado or magsabi po kayo sa mga worker na dumadating po sa inyong mga prayer meeting. Thank you, Lord, and God bless. Now, siyempre hindi natin makakalimutan ang mga kapatid nating nagbe-birthday, nagse-celebrate ng kanilang special day. Today is July 30, 2025. Happy birthday, Sister Ninette Soriaga, Brother Henry Manansala, and Sister Ina Kawilan. Happy birthday and enjoy your day. Okay, happy birthday and enjoy your day. Yan, mga kapatid, tayo po ay i-ready na natin yung sarili natin para sa pagpupuri at pagdakila, pagluwalhati sa ating dakilang Diyos Ama sa langit. Ano ha? So, let's welcome our praise and worship team. Ayan. Hello po mga kapatid. Good morning po sa ating lahat. Magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po. Anumang oras po ninyo mapapanood po ito, ihanda po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory to you, Lord Jesus. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Muli binigyan na naman tayo ng pagkakataon upang makapag-aral ng kanyang banal na salita. At tayo ngayon ay aawit na sabay-sabay sa Kanya sapagkat
ang ating Diyos ay tunay na buhay at makapangyarihan. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which can never be shaken, never been moved. As the mountains surround Jerusalem, the Lord surrounds His people. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Trust in the Lord because God can be trusted. Hallelujah. Awit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We trust in you, Lord. Hallelujah. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear, for you are faithful, that's what you are. You never leave me, you never too far. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. Who could ever defeat me? That's what you are. You never leave me. Your love is so true. I trust in Yes, you, Lord Jesus. Lord, your power will heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear, for you are faithful, that's what you are. You never leave me, you never too far. I trust in you, I trust in Yes, you, Lord Jesus. Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. You never defeat me when I'm with you. You never leave me. Your love is so true. I trust in you. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. All things are possible to God. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if we believe. Hallelujah. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if we believe. One more time. All things are possible. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. Yes, all things. All things are possible with God. All things are possible with God.
Just call his name. He will answer you. There is power. There is power in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. Nothing is too difficult for him. Hallelujah. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. All things are possible. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. When you're in trouble. When you're in trouble, if you have sorrow, If you have sorrow. when you are weak, When you are weak. He is our strength. When you're alone, When you're and alone. no one to lean on, And no one to lean on. just call His name. Just call his He name. will answer you. There is power in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. Nothing is too difficult for Him. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. Yes, all things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. All things are possible. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. If you believe. If you believe. If you believe. Hallelujah. Hallelujah. All things are possible with God if you believe. Hallelujah. Thank you, Lord, for you have heard all our prayers. Ang lahat ng aming mga panalangin ay dinidinig mo, Panginoon. Kaya inaalay namin lahat sa iyo ang aming mga hinaing, ang aming mga dala-dalahin, ang aming mga panalangin, sapagkat alam kong ang lahat ng ito ay nakakarating sa iyo, Panginoon. So Lord, we offer to you our prayer. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. To you, O Lord, I offer my prayer. In you, my God, I trust. To you, O Lord, I offer my prayer. In you, my God, I trust. One more time. To you, O Lord, I offer my prayer. In you, my God, I trust. To you, O Lord, I offer my prayer. In you, my God,
to your will, my Lord and my God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Seek ye first the kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, And all these things shall be added unto you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. seek ye first the kingdom of God. Seek ye first, Hallelujah. the kingdom of God and His righteousness. And all these things, And all these things shall be added unto you. unto you. Hallelujah.
Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Glory, 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 hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos Ama sa langit. Purihin ka, Ama. Napakasarap magpuri at magpasalamat, umawit sa ating Panginoong Diyos, sumayaw sa ating Panginoong Diyos. Ano ha? So ugalain natin yan, sapagkat yan ay yung ating doon na tayo, yun yung ang isang Kristiyano, program talaga doon eh. Kumbaga sa computer, yung pinaka-default ba yon, Sister Jam? Yun na yung pinaka-tayo na sa pagkaayon sa pagkakalikha ng ating Panginoon. We are created to bring praises, to bring glory to God. Yan, the very purpose of our existence. Kaya pagkaawitan na, yan, bigay natin todo kay Lord. Buong puso at buong kaisipan. Ano ha? Thank you, Lord. Yan. Yes, to continue with our series, which is all about the book of the Romans, let us all welcome our pastor, Pastor Rafi Real, for the continuation of chapter 14. Let's welcome our pastor. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. At welcome muli sa ating weekly Bible study. Ngayon pong gabi, pagpapatuloy pa rin po ng pag-aaral ng Book of Romans sa chapter 14. Kung nasusundan po ninyo itong ating pag-aaral, last week, tinalakay ni Pastor Simply po, no? yung first half ng chapter 14 ng Romans. Ngayon pong gabi, tatalakayin ko yung susunod na kalahati. Pero magko-concentrate lamang po ako doon sa verse 19. Kasi napakaganda po rito nung kumbaga yung invitation ni Paul sa gitna ng pagkakabahabahagi, no, among the Jewish Christians at ang mga Gentile Christians, mga matured sa mga certain issues. So ngayong gabi, atin pong titignan, bibigyan ng pansin, yung pamanhikan ni Paul na sa gitna nga po ng ganitong pagtatalo-talo. Ano ba yung mga bagay na dapat dating maunawaan? So, unang-una, lagi natin tatandaan, meron po tayong kaaway. At ang number one, nakaaway natin, of course, si Satan. Kadalasan, itong ating kaaway na si Satan, he works on man's unredeemed flesh to create division and threaten the unity. Ngayon, ano ba yung unredeemed flesh? Pag sinabi pong unredeemed flesh, binanggit din po ito ni Paul sa Galatians chapter 5 verse 17. Tingnan po natin ha, napakaganda po kasi nito eh. Galatians chapter 5 sa verse 17. So sabi po dyan, for what our human nature wants is opposed to what the Spirit wants. And what the Spirit wants is opposed to what our human nature wants. These two are enemies. And this means that you cannot do what you want to do. So pag sinabi pong unredeemed flesh, ito po'y patungkol, maari, no? Sa tinatawag na human body, pero particular nature that has not been saved or redeemed through faith. So meron pa ring area ng buhay ng isang tao na hindi pa rin nakoconquer
ng ating Panginoon. Or, ito tinatawag na unredeemed flesh, it implies a state of being unregenerated or unsanctified. Meron pa meron talaga. Yung sinasabi ni Paul sa Galatians 5:17, medyo nagkakaroon ng conflict. Yung old nature and the human nature. Para bang gustong bumangon pa ng ating old nature na ayaw niya makipag-cooperate o makipag-coordinate sa banal na Espiritu Santo. So, ibig sabihin, itong chapter 14, ina-assumes niya that there will be differences of opinions in the church. Meron talaga. At maaaring napapansin nyo na po yan sa ating kapaligiran. At hindi lang naman sa atin. Halos all the churches. Meron talagang differences of opinions. So ngayon, sinasabi ni Paul na we are not to quarrel. Hindi tayo dapat mag-away. Hindi tayo magtalo-talo about issues that are matters of opinion. So, ibig sabihin, kung itong ating pagtatalunan ay isa lamang opinion, ay hindi dapat pag-awayan o pagtalunan at maging dahilan ng division. Kasi opinion lang po yan So, differences should not be feared and cannot be avoided. Huwag natin katakutan yan. It normally comes. Dumarating talaga yan. Dahil different individuals, different lahat. So, may kanya-kanyang pananaw yan tungkol sa iba't ibang bagay. So, hindi kinakailangan katakutan ito or cannot be avoided, but must be accepted and handled with love. So, acceptin natin. Meron talagang differences Pero, ang approach natin, laging with love. Laging may pag-ibig. Now, so sa ating pag-aaral, tinuturo sa atin, don't expect everyone to agree on every subject. Don't expect. Kasi nga, different opinions, di po ba? Different people. So, hindi talaga mag-a-agree about isa. But, sa pamagitan ng sharing ideas, we can come to a fuller understanding what the Bible teaches. So, ibig sabihin, maganda magkaroon tayo ng sharing of ideas. Different ideas, pakinggan natin ang bawat isa. Of course, mag-e-end tayo, ano ay tinuturo ng Biblia. So, hindi yung opinion, hindi yung gusto mo, ano ang sinasabi ng Bible. So, ngayon, may mga bagay tayong dapat tignan na makakatulong sa atin. 3 bagay. 1, we have to accept, we have to listen to, and respect others. Sinabing accept. Again, sabi ko kanina, talagang may differences Hindi tayo mag-a-agree lahat sa mga certain issues. Pero, sabi doon, you have to listen to. Pakinggan natin itong different ideas na ito. Kasi doon tayo lalago, mga kapatid At makakatulong sa atin ito kung ia-allow nating makinig tayo sa bawat isa. Pakinggan natin ang bawat isa. Dahil naman si Lord, nangungusap naman siya sa bawat isa Di po ba? Nangungusap siya. Kahit na yung pinaka-smallest, masabi natin, o pinaka-aba na sa loob ng church, ay kinakausap din ng Panginoon yan. Ang kailangan lang, magbigay tayo ng time to listen to and respect one another.
Mahalaga po yan. Respect natin. Kasi doon nagkakaroon po ng problema eh. Kapag nawawala na yung paggalang, hindi po baka sabihin natin, ikaw ang pinakamataas, ikaw yung ganito. Hindi po mahalaga yon. Kundi, let's respect kung ano man meron siyang opinion tungkol sa mga bagay-bagay. And that's the time na titimbangin natin lahat. At babalik tayo, of course, mag-e-end tayo sa what the Bible teaches. Ngayon, kaya nga po, itong you have to accept, you have to listen to, and respect, they can be a source of learning and reaches our relationships. Lalo-lalo yung ating relasyon kapag lalo natin yung respect. Kaya nagkakaroon ng division dahil nga sa nawala na ang paggalang sa bawat isa. Now, yung key points ng pag-aaral natin ngayong gabi, dalawang bagay. One, sabi ni Paul, let us pursue peace. Now, ano bang ibig sabihin na? What does it means to pursue peace in our daily lives? Paano ba ibig sabihin nito? Ibig sabihin, we must be willing to set aside our own desires and interests for the sake of others. So, ibig sabihin, kailangan meron kang willingness na set aside mo muna yung iyong sariling desire and interest for the sake of other people. Kasi minsan, nakasentro lamang sa desire gusto mo eh. O desire gusto natin lahat. At hindi natin pinakikinggan na ang Panginoon ay nangungusap na pala sa atin sa pamamagitan ng katawan, ng body. Learn to listen. Learn to listen. At tiyak, magiging healthy yung ating relationship sa bawat isa. Di po ba? Kaya willing kang iset aside mo na yan. Pakinggan natin. Isa pa rin, it's about creating an environment where everyone feels valued, respected, and heard. Panibagong tatlo. Kailangan maramdaman ng bawat isa na valued, na binibigyan natin sila ng halaga. Kasi minsan, kaya yung iba nawawala na ng gana na makipag-interact. Kasi nga, ang tingin niya, o tingin ng karamihan, hindi naman ako mahalaga dyan. Sila-sila lang yan. Sila-sila lamang ang nag-uusap. Kaya nga sa body of Christ, mahalaga ang bawat isa. Hindi pwedeng mawala ang kamay, ang mata, ang tenga, ang bibig, ang paa, yung katawan, hindi pwedeng mawala. Kasi kailangan, yung alam niyo yung salitang, it must complement to each other. Kaya kailangan maramdaman ng bawat parte ng katawan, mahalaga ka. Hindi yung ikaw para bang tayo lang ang mahalaga. Hindi, ang bawat isa ay mahalaga, valued and respected. Balik na naman tayo, and respected. Hindi lamang dahil sa kanyang position, kundi siya ay parte ng gawain, parte ng body of Christ. Kaya kailangan yung respeto, huwag mawala, and hindi lamang nga po yun, at heard. Ibig sabihin, bigyan mo panahon na pakinggan. Kaya kailangan, ano bang sa palagay mo ang magandang gawin natin? Ikaw, ano ba naman sa palagay mo? Any suggestion? Tapos, titimbangin mo ngayon lahat yun. Ano kaya mahalaga? Na makakabuti para sa lahat. Hindi lamang yung sarili mo, desire mo, at interest ang masunod. Kundi pakinggan. Kasi there is, sabi nga, no, there is a wisdom sa among ng lahat. May wisdom. Pakinggan lahat yung
yung mga maliit, malaki, ano yung mga advantage, disadvantages, hindi lang yung desire mo. Kaya tuloy, imbis na maging successful, ano mang proyekto, kasi one-sided lang eh. Pakinggan lahat. Amen. Pangalawa, na key points. Mutual edification. Pag sinabing edification, it means building each other up. Lahat. Hindi yung may ibinabagsak, merong tinasantabi, dapat lahat. Mabuild lahat. So building up, encouraging one another, and helping each other grow in faith. Yun lagi ang ating intention. Ang intention natin is to encourage one another and sabi nga, helping others to grow in faith. Lumago. Hindi manatiling bata. Kaya minsan may naiiwan, merong lumalago, merong hindi. Kasi yung nga po nangyayari, nawawala yung respect, nawawala yung value ng bawat isa. Kaya mahimik na lang siya. Total, sila lang yan eh. Hindi man ako kasali dyan. Kung ano na lang ang maisip, doon na lang ako. Hindi po ganon. Kaya yun ang pamanhikan ni Paul eh. Now, take note natin ito. No? Sinasabi nga, maaaring ito is a form of prayer. Ang una, Lord, make me an instrument of your peace. Tayo. Ang bawat isa maging instrumento of peace. Hindi division. Tayo lahat. Kasi nga, part tayo ng body of Christ. So, ang bawat isa maging way para magkaroon ng pagkakaisa and harmony. Pangalawa, let me sow love. Tayo. Diba, Galatians 6:7, what you sow, you will reap. So, mas maganda, ang itanim natin, puro pag-ibig sa bawat isa. Yun ang itanim natin. Relationship ang mahalaga. Pangatlo, where there is injury, forgiveness. Kung meron nagkaroon ng hindi pagkakasundo, hindi pagkakaunawaan, let there be forgiveness. Kaya nga po, dun sa conversation ni Peter at ni ating Panginoon, sabi ni Peter, Lord, how many times should I forgive? Sabi niya, 3 times. Sabi ni Lord, hindi. 70 times 7. Kaya in 1 Peter 4:8, sabi doon, let us love one another, magmahalan tayo. At hindi lamang yon, yung nga po yung forgiveness sa mga multiple injuries. Learn to forgive. Learn to forgive. Sa pa rin po, when there is doubt, faith. Bilang tao, minsan hindi nawawala, nagkakaroon tayo ng alinlangan sa maraming bagay. Sa pamagitan na tulungan natin ang bawat isa for them to grow in faith, mas mapalapit sila sa Panginoon, na meron Diyos na makapangyarihan, na meron Diyos na magpoprotekta, tutulong, lahat ng kailangan natin, meron Diyos. Isa pa rin, where there is despair, hope. May time kasi na may mga ilan na nawawala na ng pag-asa. Pero sabi nga, let us encourage one another na laging may pag-asa. Dahil meron tayong Diyos na makapangyarihan at handang tumulong. Where there is darkness, let us be the light. Kung sakaling para bang sa palagay wala na mangyayari, maging ilaw tayo, maging lighthouse tayo, maging liwanag sa kapaligiran. And when there is sadness, there must be joy. Mahalaga po yun. Kapag mayroong kalungkutan, kailangan magkaroon ng
joy. So, yun yung pamanhika ni Paul, mga kapatid. Yun ang pamanhika ni Paul eh. Kaya nga nag-concentrate ako doon sa verse 19. Bagamat binanggit pa rin ni Paul doon sa mga succeeding scriptures na maaari maging sanhi o dahilan ng division. Pero yun ang sentro ng pamanhikan ni Paul. Now, itong Colossians chapter 3 verse 12. Sabi rito, you are the people of God. He loved you and chose you for His own. So then you must clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. So here comes Paul. Sabi niya, you are the people of God. We are the people of God. We are chosen by God. He loved you and chose you for His own. So hindi lamang tayo sinasabi na people of God, but we were chosen by God. We were handpicked by God. Kaya nga sa John 15, you did not choose me, but I chose you. Siya pumili sa atin. At huwag natin kalimutan yon, mga kapatid, na hindi tayo ang pumili sa Diyos, kundi siya ang pumili sa atin. Tapos sabi niya, you must clothe yourselves. So here comes the command of Paul. You must. Kailangan. Hindi siya option. Kundi sabi niya, you must clothe yourselves with compassion. Pag sinabing compassion, magkaroon tayo ng malawak na pangunawa sa bawat isa. Hindi pare-pareho ang level of maturity ng bawat Kristiyano. Merong maaari may matured, merong immature, merong babes in Christ. At hindi kadalasan sabay-sabay lumalago. Di po ba? Minsan may naiiwan. Hindi naman po kasi patagalan ito para sabihin mo, ikaw ay matured na in Christ. Kundi it's a matter of choices and decisions. Yung everyday na ginagawa natin, kung ito ay pinili natin mas gawin ng mabuti, then well and good. Kung paano, kung puro mali naman yung pinipili natin, saan tayo bumabagsak? So sabi niya, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, patience. Sabi nga po, we must be patient to one another. Maging matyaga tayo. Lumago sila. Now, kaya nga po itong Colossians chapter 3 verse 12, ini-encourage tayo that all believers to reflect their chosen and love status. Mag-reflect sa atin na tayo'y pinili, handpicked by God, at tayo ay hindi lang pinili, kundi yung, alam niyo, yung love status. Nandun na tayo sa level na matutunan natin mahal. Ang mga miligaya lagi niyang kino-coach yung love the unlovable. Pag tinignan mo at sinuri mo mabuti, parang, paano yun? Love the unlovable. Meron isang particular na isang insidente, noon pa po. Nandun ako sa stage of learning the ways of God. Nasabi sa akin ang mga miligaya, mamili ka. Ikaw ang magpapasensya o ikaw na lamang ang laging pagpapasensyahan. Iniisip ko yun, hindi mo kagad sumagot. Siguro mga ilang segundo. Sabi ko, ako na lang po yung magpapasensya o unawa. Ang sabi niya, gawin mo yan. Yun lang sinabi niya. At lagi ko pong iniisip yun, na ako yung
on the side of uunawa na lamang sa bawat isa. Although hindi siya ganun kadali, mga kapatid, hindi siya ganun kadali na unawain mo ang lahat ng tao. Di po ba? Minsan, para bang mapipiga rin yung iyong pasensya. But it's a matter of choices every day. It's a matter of choices. At napakasarap nga pala na mas piliin mong ako na lang uunawa. Napakaluwag ng iyong damdamin, masaya, na ikaw lagi umuunawa. At pag tinignan mo naman yung lagi mo inuunawa, o nga, no, nagiging katawa-tawa siya, pero ikaw, lumalago ka. So ngayon, sabi nga, this encourages every believer to reflect their chosen and loved status by demonstrating these qualities in relationship with one another. Demonstrating. Inilalarawan natin, paano ba yun? Learn to be quiet. Learn to pray sa gitna ng storm. Hindi yung sasali ka sa diskusyon. Para bang, let us be part of the solution. Maging part tayo ng solution. Maging parte ng problema. Maraming tao, mas gusto niya maging parte ng problema. Huwag po tayo doon. Let us be part of the solution by being quiet. Learn to speak kung kailan ka dapat magsalita. And learn to pray one another to come up to a better solution. So hindi lamang po, itong verse na ito ng Colossians chapter 3, verse 12, emphasizes that every believer should not only be chosen by God, but also live in a way that reflects that choice through their actions and attitudes. Mag-reflect. Kaya nga dun sa, ayan yung basahin ko, naalala ko po itong scriptures na ito. Sa 2 Corinthians chapter 3. At si Paul din po ito. Tingnan nyo, ha? Napakaganda ng talatang ito. Sa verse 1, does this sound as if we were again boasting about ourselves? Could it be that, like some other people, we need letters of recommendation to you or from you? You yourselves are the letter we have written on our hearts for everyone to know and read. It is clear that Christ himself wrote this letter and sent it by us. It is written not with ink, but the Spirit of the living God, and not on the stone tablets, but on the human hearts. Ano ba yung sinasabi nito? Tayo ay laging tinatawag na the walking Bible, wherein displaying the true meaning of Christianity. Public display. Para tayong billboard na nakikita niyo po dyan sa highway. Ano ba ang billboard? Ang billboard, ipinapakita at pinapakilala nito ang isang partikular na produkto. Malaman mo, ito pala ang sapatos, ito pala ang pantalon, ito pala yan. So tayo, billboard po tayo, reflecting the goodness of God. Kailangan makita ito through our actions and attitudes. At hindi lamang po yun, this includes being forgiving and loving. Oo nga naman, no? By forgiving and loving. Napakagandang kumbagay, paanyaya ni Paul para sa ating lahat. Na sinasabi nga niya po na kinakailangan, sabi nga, let us therefore make every effort.
Sabi niya, every effort, talagang lahat ang pamamaraan, pagkakataon, to do what leads to peace and to mutual edification. So, ibig sabihin, kailangan natin ng cooperation. Kailangan natin ng participation. Kasi sinasabi ni Paul, hindi mahalaga kung ano ang opinion mo, opinion nilang lahat, kundi ang mahalaga, ano itinuturo sa atin based on the Scripture. Mga kapatid, so tayo pinapaalalahanan muli tungkol sa mahalagang bagay bilang tinatawag na the body of Christ with different gifts, spiritual gifts, with different functions, pero still, isa ang head, and that is Christ Himself. At lahat ng ito should complement to each other. Mag-complement. Wherein everybody should be accepted, wherein everybody must be listened to and respect. Hindi lamang po yun, where everyone feels valued, respected, and heard. Mahalaga po ito, mga kapatid. So how I pray sa pag-aaral natin pag-i-end ng Romans chapter 14, yan ay tinuturo sa atin ni Paul. Nasa gitna ng division, sa gitna ng mga pagtatalo-talo, maging ilaw tayo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa gabing ito. Maraming salamat na sa pagtuturo ng anak ni si Paul na mag-end kami, Panginoon. At tulungan kami na to pursue at gawin lahat ng effort that leads to peace and mutual edification. Hindi namin po ito magagawa, Panginoon, without your help. For we are all nothing. Tulungan niyo po kami at nawa ang mga nakapakinig ng pagtuturong ito will be reminded na being part of your body, Panginoon. Let us learn that kami lahat matuto to accept, to listen, and respect one another. Teach us to support one another instead of tearing each other. Teach us to value everyone. Teach us to respect everyone. Teach us to hear ang bawat isa. Wala kami may balik sa iyo, Panginoon, kundi ikaw ay papurihan at pasalamatan. Papuri at pasalamat sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang gabi po at marami pong salamat. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2.